life. So, kabalumanta mga kaigsonan nga we are propacing as Davidian. Actually, ang Davidian mga kaigsonan, gikuha man gud niya sa pulong sa hari nga si David. Si hari nga si David ang nag-appoint as a king ang Ginoo, dili ang tao, di ba? Mo na mga kaigsonan nga ang Davidian dili na mahimong ma-prejudice ang wa pa kasabot, no? Kay ang Davidian sama-sama na sa Ginoo, no? Kaya mo na mga kaigsonan nga ang kinabuhi ato tun-an ang kinabuhi sa Davidian. Okay? Next. Unsa daw? God wants His Davidian children to be hard. No? Unsa man na diha? Diligent and efficient workers at whatever we do. Bisag unsa nga atong himuon mga kaigsonan, no? We should be hard working, no? Diligent. We do our best. Na ba yatay mga weaknesses na magatrabaho ta basta matrabaho lang nato, di ba? No? So, Davidian, that is not our behavior nga we should do our best, no? Diligent, no? Makugihon, no? Efficient, kinahanglan quality, no? Nga mao magbubuhat. Kaya ang Davidian dili basta-basta. Kaya ato ni ma-evaluate ang atong kagulingon. Sa bagay, we are on the process of striving. Di ba? As truly Davidian. Are you fast? Honest worker? So, may ni mga pangutana to individual, no? No matter how humble your work now, God has a high position for you in His kingdom. So, muna mga kaigsonan, if we follow Christ as an example to our life, no? We should be a honest worker, no? Bisag unsa man na trabaho diha, halimbawa 7 to 5, it should be honest sa atong time, no? Kay nga naman, tungod kay recorded ba yan na sa Ginoo, no? Kung bisag unsa nga position na naata karon, ang Ginoo dunay reward sa tuwa. We should be a high position in the kingdom, di ba? Kay ni temporary lang baya ang atong kinabuhi diri. Now, dili ta magminus bisag unsa atong trabaho, brother Palacio, di ba? Pero kini bigyan mga kaigsonan nga be hard, abi ninyo, masumpungan lang nato ni sa mga ingon nini country living. Hard working gyud na siya diha. Di ba? Kaya ang Davidian dili pwede nga maging isi-isi nga we are living in the city. So you cannot experience their hard, di ba? Luxurious life living in the city. Kaya the Lord will call to every Davidian, no? Na mahimutang efficient, diligent, we should be abide kung unsa ang gingon sa Ginoo sa tuwa, no? Next. Pero niini mga kaigsoon, no? This is the culture of the Filipino people, no? Pag do na pay kanag malungag bitaw, ana lang siya, no? Di sila kabalo, it is a burden in the society, no? Poverty, that is not God's design for the people, no? Especially for the people of God. Di ba? Paano natin may apply ang hard? Di ba? Kung bijuki, usually ganun talaga yon, di ba? Imagine, ang gihatag sa Ginoo sa atin 6 working days. Di ba? Para sa tuwa. Giunsa man nato na how to do this work that the Lord will give into us. Di ba? Nagabuhat ba ta sa atong mga duties? Sa atong mga responsibility in our family? Being as a head of the family? So, the Lord wants His people to be, no? And honest, no? So, this is only an example.
Kay usually, sabagay, ang enjoyment sa tao, dili man daw mapalit, di ba? So, mo na nga kasagaran sa mga nagalisod-lisod tungod kay ingon niya ng behavior, di ba? Kinahanglan i-utilize nato kung unsa gihatag sa ato ang time, no, time management nga dili gud nato usikan. Kay ngumpang the time is gold, no? Kaya mahimo gyud ta nga efficient, no? Kung we are hard working, no? Next. What the world needs today? Hard working Davidian. Sabi ninyo mga kaigsunan ng Davidian. This is the true people of God in our days. Diba? Mga kaigsunan? Hard working Davidian. Okay? Sabi dito, here is clearly saying that our God-given work does not consist of preaching alone. Maradaghan man gud sa mga missionary nga they learn how to preach. And they are the preaching is their profession. No, nahimo nila nga profession. Wala sila kabalo sa mao nga manual. But the Davidian, sabi pa nga, preaching, and they can also manual work, no? Kabalo sila sa sa mga manual works, di ba? There are thousands in the world who are anxious to preach, as are the bears to fill up their stomach after coming out of their winter hibernation, but there are few who will put their shoulders to the wheel and keep in pushing, no? So, doon sa ibang bansa, doon naman kung sila winter, no? So, mga thousand na mga preachers, no? Talagang they are come up dahilan sa namay sila'y sahod, di ba? Mo nang ilang ginahimo. So, pero unsa man ang gingon sa Ginoo, what the world needs today is not preacher but teachers who can teach in one hand and use the pick or the shovel with the other hand. No, mabasa na sa 1 TG number 9. So we can preach the gospel in one hands and we can use also pick and shovel. Unsa man na siya? Mo nang doon ay purpose ang Ginoo. Ngano nga gisin good kami dito ni Brother Winston, no? Abi ninyo mga kaigsunan, ang atong center mo nagingon ni Brother Alba, no? It's need for help. Kung kini ang pasture diri sa Pilipinas, it will needs for the development. That the people around, that the Lord is with us. Amen mga kaigsunan? Dili na pisagdan, oy. Pero gyapon na sa kuan mo na nga istorya kami ni Brother Diaz. Pero ba na sa balay nga imo biyan bitaw ay tao sa minabo. Maguba gyud. Mo na nga ang centers 1,000 will spin in this place. Tapos mahimulay ni nga awaaw. Di pwede eh. Kung ang Ginoo naa sa tua, no? Ang Ginoo padayag sa kanyang tinuod, no? Nga mao nga pasture. No? Paano ma-bliss ang atong mga katawhan nga dira sa nga dian diyan ining lugara. Di ba? Nga makita ang atong lugar, sa may dili sila ma-impress bitaw, di ba? So man mga kaigsoon nagsugod na sa tua dire kay mo may ni ang hagit sa Ginoo sa tua ron. Mo na nga ang country living, kay country living man ni, it's need for development. Dili ta magdepend unsa man kun dili we should be use the common sense that the Lord will give to everyone. Di ba? Muna nga, ingon ko, kinanglan doon na tayo goal every day. Nalang tayo may tanong bitaw, bisag usa lang ka seeds, bisag unsa na. Usa lang ka adlaw usa. Di naman ang bugat, di ba? Igsoon, how many days in 1 month? 2 months in 1 year. Could you imagine?
Kaya doon sa may Kananga, kita ko ang ilang place. Dili man ni sa pagkuha, no? Pero nice go diri. Di man ni nga tungod kay kuhan ko. Ma-feel ko ang atmosphere. Dito init dito ay. Diri bugnaw. Agad ko ka-experience og init diri. Pero, doon naman ko sila i-schedule bitaw sa mao nila nga center o doon na sila daghan nga mga portraits na gipang tanong. Oo, mga 2,000 portraits. Ingon ko, moabot ay ang panahon nga kinipod na inyong lugar, makwan pod, mumurag idi na pod na, no? So mo na mga kaigsunan nga usapod na nga challenge pod, no? Kay nindot ba yapod ni nga mahimo pod nga ingon ni ana, no? Nga ang one diri mabless nga magbisita diri dunay sila madala bitaw nga mga saging, dunay sila madala kung unsa man ang mga pagkaon, di ba brad? Muna ang blessing nga gingon sa Ginoo nga only in the Bijan way of life, di ba? Okay? Hindi lang preaching alone, but we can know the manual work. Diba, Brother Jory? So, muna ang atong challenge. Okay? And the Lord said unto Moses, Go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Exodus 19:10. Abi ninyo mga kaigsunan, kini nga sanctification, usa ni igsoon nga importante. Ang pag-sanctify sa Ginoo katulad sa panahon ni Moses. Di ba? Ang nasanctify lang sa ila ka nagsunod kay Moses. They follow their leaders, the Lord, no? Ingon dira, incorrect personal habits are among the most prolific causes of disease. Order and cleanliness are laws of heaven. Unsa ano? Order and cleanliness are laws of heaven. Kaya nag-discuss ang maong system and order. Kaya mo na ang govern sa Ginoo, no? So lalo na ang cleanliness, no? Ang cleanliness mga kaigsunan, this is the important way of the Bidian, life of the Bidian, no? Oh? The direction given to Moses when the Lord was about to declare His law upon Mount Sinai were very strict in His respect. They were directed to do this, lest there should be impurity about them as they should come before God. He is a God of order and He requires order and cleanliness in His people. Mga kaigsunan, ang cleanliness, importante ni kay mo ini ang balaod sa langit. No? Ang disobedience to His law, unsa man na, kasalanan, di ba? Oh. So, doon na po'y gihapon na giingon nga laws of health. Sabi ninyo mga kaigsunan, sa aming experience sa among magtiayon, nagpa-cleansing me, paglimpyo, in and out, no? Ang pagligo, hygienic na to every day, wala nang problema, no? Kaana-ana lang ta, malimpyo ta. How about inside? Di na ito makita, no? No? Wala mga guys na nagpa-detox me. Pero by God's providence gapon, kay grabe ang pila-pila dito sa, naglibre bito, Brother Jory, sa kilometer 5. Libre na siya. Kay Gadget, kung sino kilala ninyo, nindot ang iyang kuan ba programa kay tungod kay giblis siya sa Ginoo, naghimo siya og wellness center for free, no? Daghan nagpapa-cleansing sa ila. Nami gitabangan nga tigulang gipa-cleansing namo karon kay ulan-ulan pod daghan ang wa mo abot. Sabi sa at kuan naga-manage kamo na lang. Insert detox. Sabi ninyo mga igsunan, dito na mo na nakatunan igsuon true lecture kay mga naturopathic kay they are vegetarian, strictly vegetarian. And nakahibalo mi dito unsa ang nakakahimong garbage in
sa atong lawas tungod sa atong lifestyle. Lifestyle is a disease. No, most of the Filipino people of our lifestyle today, no, ang atong mga lifestyle ba, wrong habit, no. Sabi ninyo mga pagkain na mga artificial, that is garbage in, no. Lisod ang unsahang pagtanggal na to, muna nga proseso nga detox. So dito na ako nakita mga kaigsunan nga although how many years na ako nag-vegetarian bitaw, pero unsa man, grabe, dili din makleanse ta sa pinagi sa mga magkaon lang tawgon kanang mga vegetable. Kini day ng mga processed food igsuon. Usa day ni nga toxic sa atong lawas, no, mudikit day ni sa atong mga bituka. So dili maayo nga pagkaon sa tuwa. Muna mga kaigsunan nga daghan akong nakatunan, kaya nakatugid ko nga knowledge is power, no. Maibog ako, makabiyahe ko, tinapay lang gyud ang akong pagkaon, survive ako niya na. Pero kini ditaw nga white bread, usa ni nga makapa toxic sa atong lawas, dikit ni sa tinai og dili na maggawas bitaw. Abi ninyo mga kaigsunan, nung nag-cleanse na mi, di mo gawas na. Ako gisprihan og kuan kay na may good proven good kung unsa gud ang magawas. Na murag maghimo ka og gluten unsa na siya? Kanag og gluten bitaw, gluten. Isprihan ko gado ang akong kuan, ang akong hugaw bitaw dili gud matunaw siya og murag gluten gud siya. Unsa man to? Pila na nga katuig bitaw kuan. Mo na mga kaigsunan nga tinuod gyud, no? Tinuod gyud mo na nga white rice, white bread, white sugar, mo na ang pagkaon sa atong mga bad bacteria in our body, no? Duha man gyud klaseng bacteria in our body. Mo na nga once nga magdominate na sa atong taste ang bad bacteria, wala tay gana sa mga pagkaon nga gusto sa good bacteria. Doon na magud sila na pag-away sa atong lawas. No mo na day na mga kaigsunan nga mo na hinungdan. Nga usahay watay gana magkaon og prutas, nga naman ang nagdominar na bitaw sa atong bad taste mao ang bad bacteria. Pero ganahan ta sa spaghetti, ganahan ta kung unsa diha nga pagkaon kay mo na ang pagkaon sa bad bacteria. Once ang magdominate na sa atong lawas, igsuon, mo na igsuon nga watay gana sa mga good food nga dapat nato intake sa mga good bacteria in our body. So mo na mga kaigsunan nga hinungdan nga gusto sa Ginoo ma-cleanse gyud ta. No, ma-cleanse gyud ta sa atong lawas. Mo na nga sa balaod nga gihatag sa Ginoo tungod kay ang katawan sa Ginoo sa panahon ni Moses, no, nakalimot na sila. So kung nakalimot ang tao sa balaod sa Ginoo, unsa man ay nabo, panay mga iniquities na nilang kinabuhi, di ba? So gusto good nga malimpyuhan sa Ginoo. Okay? So the Lord requires no less of His people now than He did anciently. So kinahanglan ang Ginoo naga-require sa iyang katawan karon nga ang ancient Israel muna ang example sa tuwaron, no? We must clean up our thoughts, our ways, our bodies, our clothes, our home, inside and out. So mayon na ang Davidian way of life. Kinahanglan atong gyud na himuon, no? Nga kinahanglan ang atong hunahuna limpyuhan nato. Ngano man ang hinungdan sa dirty sa natong hunahuna. Kini bitaw nga atong kini nga cellphone mga igsoon, nindot man ni kay imagine naa na tanan, pero ang makapahugaw sa atong hunahuna diha unsa man, no, kung apilan nato ingon ni ana. So ang atong kinabuhi dapat dili nato haluan og mga dili maayo nga tan-awon, brother, di ba? So ang aton mga pamaagi no? So ang aton bisag nagapuyot ta bitaw diri sa country living, kailangan it should be neat na aton clothes, di ba? Dili man ta ingnon nga kaluoy, no?
Kinalangan i-observe ko nato ang neatness lalo na sa atong panamit kay ma-reflect ba nato sa atong personality, di ba? Bisan nata mag-uuma, Brother Sam, no? Himo ko nato nga we are in the professional appearance, di ba? Kaya gisgodan nato ang professionalism, di ba? Yes. Ang tawag gani sa mga sa Bohol is pastor. Di ba? Pastor. Kay mo manggod na ang usually ang good, lalo na kung maglalaka bitaw sa pulong sa Ginoo. Pastor mo tawag lalo na ang atong mga kasuotan, no? Okay? Cleanliness is next to godliness. Yeah? So kinahanglan mo gud na ang atong magiging attitude. God's government is law and order, peace and righteousness, joy and contentment. Thus, we need to be polished by the Spirit of God. Be altogether Christian if we are to shine, if we are ever to reflect the Word of God to those who sit in darkness. We are the bidyan, mga kaigsunan. We are be a seat and example to those people who are in darkness. Di ba? Kaya mga kaigsunan, sa tanan nga espiritu sa tao, we should be and set an example for that. Di ba? Spiritually, materially, abi ninyo mga kaigsunan, dili pud maayo ang selfish. Di ba? We should be help to those who have in need. No, lalong-lalo na sa ating mga kaigsunan nga binibisitahan mga kaigsunan. Abi ninyo, being as a missionary, daghan na aton matun-an. Halimbawa, ang atong bisitahan, lisod ang ilang tubig dito. Kita nga mohatag og Bible study. Pag abot dito mo sitting pray tita og mo ana-ana sa laptop. Ang atong bisitahan dito nagapuliki sa pag-igib sa tubig kay way tubig. Nagapuliki sa paglungag. Sa atong bahin mga kaigsunan kita nagabisita dito. O kita nga mao sa balay nga ginabisitahan. Unsa ato kaya impression o pakiramdam sa atong bisita? Niya naman to. Istorbo naman sa akong trabaho, di ba? As the bidyan mga kaigsunan, dili na ingon nga muhatag rata og mensahe. Ug unsa ang need sa mao nga atong gibisitahan, diha ta mo join. Mutabang yun ta. Kung sila nag-i-give o kung sa man ang panginanglan, kabalot ta makiramdam ito. No, muhikay ta, mutabang ta sa atong need. Abi ninyo mga kagisunan, kung kana ang atong way of dealing sa ila, ay welcome yun ta. Muhandob ko sila ko kano sa ta mo balik. Pero ang atong missionary paghatag lang sa mensahe, og dili ta makabalo sa pakiramdam unsa ila panginanglan, wala dayto sila bugas na pagalung-agon, di ba? Mga kaigsunan, mo ini ang kinabuhi ni Ginoong Hesus nga giunsa pag ilan niya sa tao nga iya pagadtuan ang pinaka need nila, no? Kaya ang iyang pagsulti madawat sa tao tungod sa iyang ginahimo sa maong katawhan kung unsa niya pakipagdil sa ila. Mo gihapon ang ginapasunod sa tuwa bilang obedient. No? Nga ang pulong nato dala-dala, it should be reflect sa atong kinabuhi. Di ba, mga kaigsunan? Kasi useless man gyud nga halimbawa, di man gyud ta makatudlo sa maong atong itudlo sa kaayuhan sa mga pobre o sa mga nagalisod kundi ta ka experience sa atong kinabuhi. Di ba? Katulad niya na mag-farm ta mga kaigsunan. Kinsa man nagtudlo sa pag-farm? Kabalo ba ta mag-farm? Magatudlo ta sa ila. Di ba? Mga ana ba? So, kinahanglan pag mutudlo ta sa ila, kamaw ta sa atong kinatudlo. Nga it should be reflect sa atong kinabuhi, no? Mo na nga ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan ineffective nga naman tungod kay ang pulong sa Ginoo dili makita sa iyang mga
steward. Di ba? Kita steward ba ito sa Ginoo. So muna mga kaigsunan nga dili may shine ang atong kahayag sa ila. Next. Kamay ra ni igsoon. Ingon sa 40 page 411. God has no use for lazy men in His cause. Kaya dili gud day ang division maging lisi-lisi, no? Ligod magagamit ang Ginoo. Kay ang lazy, masa man lazy der? Tapulan. Muna ang tapulan igsuon. Wag na kaugmaon, no? Tapulan man, di ba? So dito nato may evaluate natong kaugalingon kung usaw nato pag kinabuhi sa maong tinuod nga katawan sa Ginoo. Okay? Next. Indolent, careless habit indulged in secular work will be brought into religious life and will unfit one to do any efficient service for Christ. Kini nga pagkatapulan igsoon, careless o nakakuan sa mga secular work bitaw na indulge niya na, no? Tapos kini ng mga buhat, mga kaigsuonan sa atong kinabuhi, dili gud ta makahatag og efficiency sa serbisyo sa Ginoo, no? Halimbawa, mabisita sa mga kung atong mga kalihukan bitaw sa kalibutanon, no? Og ato dili nato tagaan og pagtagad ang atong spiritual na espiritu, mga kaigsuonan. So dili gud mo kuan ini ang Ginoo, no? Dili gud mo uswag, no, ang buhat sa Ginoo. An indolent man cannot serve God, for he gives to others an example entirely contrary to the principles of Christ. Contrary man gud na sa prinsipyo sa Ginoo, mga igsonan. Unsa mga indolent? Tamad gihapon, di ba? Tapulan. No? Una nga dili gud ta makaingon nga ehemplo sa uban nga tao. Pero kung kita mao nga mahimo nga leaders igsoon, kay ang Davidian igsoon mo bayan ni ang gingon nga vanguard, di ba? Nagauna. Unsa man nagauna? Sa pagkakugihan, hardworking, dili sa indolent. Ha? Hardworking ang Davidian life, mga kaigsuonan. Kaya mao gyud na ang atong i-observe sa atong kinabuhi. Kay mao na ang gusto sa Ginoo sa iyang serbisyo. No idler can be a practical Christian. No? Christ is our example and He worked at the carpenter's trade with His father Joseph. Si example gyapon na atong Panginoon. Abi ninyo si Ginoong Hesus, nung siya nagatabang sa iyang amahan, si Joseph, perfect ang kanyang ginahimo. Kaya muna ang atong example. So kita pod, example ta sa uban pod nga maghimo pud ta sa pagbuhat nga eksakto nga buhat, no? Dili lang ka basta mahimo nato, no, dili quality. So dili pod na pwede, no, nga mga buhat. Okay? God also entrusts men with means our money has not been given us that we might honor and glorify ourselves. As faithful steward, we are to use it for the honor and glory of God. No? So, gi-entrust ta po sa Ginoo og kwarta. No? Dili po na nga gingon nga ato na gastoon sa atong kagalingon. Ingon Pastor Miriam, palagi ko narinig ini. Kung mahimo lang makatipid igsoon, kung pwede lang magbaklay, nga naman. Kay daghan ang nangahinanglan ng mga tao. Kanindot nga ng mga espiritu, di ba? Ingon niya na, you can save, you cannot use your money in wala lang, di ba? So isip ni mo na para sa uban ng mga panginanglan, kanindot niya na daghang ko ang matabangan. Kaya mo na gikinanglan sa Ginoo nga kinabuhi. As faithful steward, kinanglan nga magamit nato sa pag-glorify sa atong Ginoo. Something that only a portion of their means is the Lord's.
when they have set apart a portion for religious and charitable purposes, they regard the remainder as their own to be used as they see fit. But in this they mistake. All we possess is the Lord, and we are accountable to Him for the use we make of it. And the use of every penny, it will be seen whether we love God supremely and our neighbor as ourselves, no? Sa Christ of Jiclison. Abi ninyo mga kaigsunan, kini bitaw nga paggamit sa kwarta sa Ginoo, dako gud nga kasaypanan sa atong kinabuhi, no? O abi ninyo mga kaigsunan, kung dili pud ta mohatag part sa Ginoo, dako pud nga kasaypanan sa atong Ginoo. Unsa gi-required sa Ginoo sa tuwa, no? Mugod na atong sundon. Ngay nga naman, kung dili ta faithful niya ng bahin, dili ta gud mahimo nga steward sa Ginoo. Sayang ang atong sacrifice sa atong trying hard sa atong kinabuhi, no? Kaya ang kamaturan ginatudlo sa mao nga vision nga para maka tuon ta og magkinabuhi sa tubangan sa Ginoo nga faithfully. Di ba? Sabi mga kung wala tay pangpalit og bugas, muhatag ta og tithes. Mga kaigsunan, kay ang tithes usay ni nga requirement sa Ginoo nga nagahagit ang Ginoo. Di ba? Unsa man nga naa sa tuwa, kinanglan nga hagito nato ang Ginoo, kay bisan natong kinabuhi ang Ginoo ang tagiya. Muna mga kaigsunan nga ang sa akong pag-share sa inyo sa gamay nga presentation nga makahimo sa tuwa og challenge, no? Ang sa ika-importante ang pagkinabuhi as Davidian nga kailangan nga mahimutang efficiency sa atong duties and responsibility nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Sabi pa nga sa Shepherd's Rod, no? Literature nga we are inspired in our own life. Bisag unsa man ang atong position, no? Gi-inspired ta sa Ginoo niya na maging faithful ta niya nga bahin. Unsa mang responsibility nga gihatag sa tuwa sa Ginoo. Kay kana recorded gyud na sa langit, no? Kay nakita sa Vision Stairway nga doon na tay recording angel. Muna nga wala gud tay ikatago sa tubangan sa Ginoo. Hayag man o hilom, kabalo ang Ginoo niya na. Muna mga kaigsunan sa atong gamay nga panag-uban diri. O sani nga naging panalangin sa matag sa kanato bisag gamay rata dili ta ma-discourage zon, no? Kaya nga pa, onward Christian soldiers. No? Kaya ang Ginoo, kabalo man ang Ginoo sa atong mga kasing-kasing, kabalo ang Ginoo sa atong mga weaknesses, di ba? Pero kung isurrender nato sa Ginoo tanan, all surrender all, ang Ginoo magapanalangin ka nato sa atong kinabuhi sa tanan nga panahon, no? O ang Ginoo magapanalangin ka nato karong kapunon. Kini lang ako may share sa inyo mga kaigsunan og happy Sabbath.